na sa sunod-sunod na insidente sa eskwelahan. Mainit na pinagtatalunan ng marami ngayon ang pagbababa ng age of criminal liability. Kaya ngayong umaga, papakinggan po natin ang boses ng mga kabataan dito sa POV! At ako, Jusa, alamin na natin ang POV o point of view ng mga kapuso natin dyan. Go, Jusa! Good morning mga kapuso! At ready na nga mga estudyante ng Benedictine Institute of Learning dito sa Imus, Cavite. Hello sa inyong lahat. Ready na ba kayo? Yes, ready na para sa mga pag-uusapan natin ngayong umaga. At kamakailan nga lamang mga kapuso, 3 buhay ang nasawi at umabot sa 20 ang sugatan sa pamamaril ng 2 estudyanteng edad 14 years old at 15 years old sa loob ng isang paaralan sa Tacloban. At sa ilalim nga po ng kasalukuyang batas po natin dito sa Pilipinas, maaari na pong panagutin ang isang bata o ang mga batang edad 15 years old pataas sa kanilang mga krimen kung mapapatunayang sila ay umakto ng may discernment o may kakayahang kumilala ng tama at mali. At para nga po pag-usapan ngayong umaga dahil nabuksan din po ang usapin patungkol sa pag-amyenda ng batas kung dapat nga din po bang panagutin ang mga batang wala pang 15 years old sa kanilang krimeng nagawa, narito po ang mga estudyanteng sasagot sa ating pong mainit na usapin. Dapat na nga po bang ibaba ang age of criminal liability sa Pilipinas? Narito ang dalawang magdedebate para sa ating affirmative side o para sa pabor sa pagbaba ng edad ng age of criminal liability sa Pilipinas. Narito si Kai Briggs, grade 12 student at miyembro ng BIL Debate Society. At para naman po sa ating opposition side o hindi pabor sa pagbaba ng age of criminal liability, nandito po si Jerisha Maygo, grade 12 student at presidente ng BIL Debate Society. Ready na po ba ang mga magdedebate ngayong umaga? Yes, mukhang ready na sila. At para po sa ating mechanics para sa debate natin sa UHPOV, meron po tayong 2 rounds ngayong umaga. Kada round ay may 30 seconds po tayo. At kapag naman po, kada round 30 seconds kada estudyante. At mamaya meron din po tayong free flow round na meron pong 1 minute and 30 seconds para sa malayang pagpapahayag ng kanilang mga opinion patungkol sa ating usapin. Ready na po ba ang dalawang magkabilang panig? Magsisimula po tayo para po sa ating affirmative side. Kai, syempre meron ka pong 30 seconds para po sa iyong opening statement. And we have here 30 seconds para sa iyong opening statements. Okay, so you have 30 seconds para sa iyong opening statement and your timer starts now. Kung ang isa pong bata na 5 years old ay matanong mo kung tama ba o mali ba ang pagpatay sa mga tao, ang isasagot niya ay hindi, mali iyon. So paano pa ang 13 to 14 years old? Meron na silang knowledge, kahit sabihin mo na immature pa sila, meron na silang knowledge na mali ang pumatay sa mga tao. Kaya ako po, I propose ang criminal liability with discernment po sa mga taong 13 pataas po sapagkat aware na po sila. Magandang opening statement ni Kai para sa ating unang usapin at para naman po sa opposition side o hindi naman po pabor sa pagbaba ng age of criminal liability sa Pilipinas. Narito si Jerisha. Jerisha, you have 30 seconds and your timer starts now. Ang diskursong ito ay hindi about whether heinous crime is bad. Alam natin yon. But in the Philippines, we have this existing act called Juvenile Justice and Welfare Act that doesn't exempt these children fully from accountability. Instead, they are making them pinapakita nila ang accountability kung saan angkop sa kanilang pag-unlad bilang isang bata. At kung ikine-question naman natin pagdating sa pag-iisip, napatunayan na ng neuroscience na iba ang mental capacity at decision-making ng isang bata sa isang adult. Nako, just right in time. Umiinit na po ang usapin natin. Gusto ko malaman ngayon, Kai, ano ang masasabi mo sa statement ni Jerisha? You have 30 seconds to share your thoughts and opinions and your 30 seconds starts now. Para naman po doon sa sinasabi po ni Jerisha po, ang masasabi ko lang po ay kahit po ang bata nga po ay hindi pa po kasing aware katulad ng adult, ang punishment naman po para sa isang adult at para sa isang juvenile ay different po. Ang sinasabi po natin ay ang criminal liability with discernment which immediately proves na sila po ay alam na mali po ang kanilang ginagawa. Kaya ang masasabi ko po dyan ay dadaan naman po sa mga dapat na procedure bago po sila ay mapunish po. Tapos may rehabilitation din po na magaganap po dun sa mga jail anyway po.
This is for grave cases kasi po. Thank you very much, Kai, for that. At para naman po tapusin ang ating second round of debate, Jerisha, anong masasabi mo sa statement ni Kai? You have 30 seconds. Starts now. Ang rehabilitation sa Juvenile Justice and Welfare Act ay very different sa loob ng prison dahil nakikita naman na talaga natin na sa loob ng mga bilangguan meron ng rehabilitation. However, would you say na talagang magkaangkop sila ng effectivity in terms of pangmatanda at pangbata? Kasi sa juvenile justice, meron tayong mga factors kundi yung family intervention, behavioral reform, pati na rin ang counseling na kailangan ng mga bata in order to change because they have the opportunity pa magbago. And the time is up. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang debate natin ngayong umaga, mga kapuso, dahil meron po tayong last round. And for our final round, ito ang tinatawag natin na free flow, kung saan open conversation po ito. Malaya po sila makakapagpahayag ng kanilang opinion at masasabi sa stances ng bawat isa. Para sa round na po ito, meron po tayong 1 minute and 30 seconds. Kahit sino ay pwedeng magsimula and the timer starts now. Dito sa Pilipinas, ano ang mas laganap? Ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga sindikato o yung mga case-to-case basis tulad ng Tacloban, na nangyari sa Tacloban? Parehas silang nalalaganap dito sa Pilipinas. Kaya nga ang sinasabi ko ay dapat ma-criminalize ang mga may criminal liability na sila based on the severity and the gravity of the mga cases para sila ay maparusahan kapag grabe na talaga, kapag pumapatay, kapag sumushoot. Naiisip mo ba na, do you think they're not aware na masama ang kanilang ginagawa? Do you think hindi sila aware na nakakasakit sila ng tao? Na ang shooting nila ay nakakakuha ng mga buhay ng mga tao? I would like to question you first. Sa iyong panig ba, ano ba ang hustisya? Ang hustisya sa panig ko ay the fact na ang mga tao ay may criminal liability. May panagutan sila sa mga ginagawa nilang mga masasamang bagay. Kasi kahit sabihin mo na ang bata ay produkto ng kinalakihan nila, choice pa rin nila yon kung sila ay talagang gagawa ng masama. Choice nila pumatay ng tao kasi madami namang mga nanggagaling sa mabait na environment na hindi sila nagiging mamamatay tao. Kaya choice na talaga yun ng bata. Okay. Na sinabi mo na marami namang exposed sa ganitong environment, kahit gayon pa man, hindi natin madedenay na ang environment o yung nag-push sa isang bata na yon ay hindi natin i-credit dahil yung environment na yon ang nag-shape, sila yung nagparating sa isip sa bata na yon kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Ngunit alam na rin ng bata ang tama sa mali. Alam na lahat halos ang tama at mali. Ngunit alam ba na lahat kung ano ba talaga ang kinahihinat na nun? Ang tanong ko dito is paano... And that concludes our debate this morning. Mga kapuso, palakpakan naman natin si Kai and Jerisha. That was such an insightful discussion. Napakagandang usapin ngayong umaga. At syempre, shake hands muna ang dalawang magkalaban. Paalala lamang po para sa ating pong mga manonood, hindi po nila personal na paninindigan. At para lamang po sa sake of conversation or sake of debate, ang kanilang mga stances ngayong umaga. Syempre, maraming salamat din po sa mga Benedictine Institute of Learning students na kasama natin ngayong umaga dito. At syempre, mga kapuso, dahil napag-usapan na lang din naman natin kung dapat niyang ibaba ang age of criminal liability sa Pilipinas, marahil ang tanong ay kung hindi dapat kung saan nagsisimula ang pananagutan ng isang bata, kundi kung saan nagsisimula ang pananagutan natin bilang mga nakatatanda. At bago natin sagutin kung dapat nga bang meron dapat liability ang isang bata sa kanilang krimen na nagawa, sagutin muna natin ang tanong kung nagagampanan po ba natin bilang mga magulang, bilang mga guro, bilang pamayanan o pamahalaan ang tungkulin natin na pangalagaan, proteksyonan at hubugin ang ating mga kabataan. Dahil kahit anuman po ang paninindigan natin sa usaping ito, isa itong mahalagang paalala na ang pagpapalaki ng isang responsable at mabuting kabataan ay hindi lamang trabaho ng batas at pamahalaan. Ito po ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Sabi nga nila, it takes a village to raise a child. Para naman po sa susunod pang mga eskwelahang pupuntahan natin para pag-usapan ang mga may init na isyu ng lipunan at pakinggan ang boses ng kabataan, abangan nyo lang po yan dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging unang hit! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,